Mga katek, nakikita nyo ba si Kuya Arns? Nahihirapan siyang ikabit ang ating fans kasi wala tayong connection sa ating liquid cooler going to our CPU fan header. Pero, pag-uusapan natin yan sa video ito. Kaya tara, simulan na natin! Welcome back sa ating channel. It's me again, Teacher Gats. At meron tayong malaking build ngayon. 9 na desktop units na kailangan natin i-assemble lahat yan from scratch. Meron tayong dalawang i9 14th Gen at yung pito naman ay i7 14th Gen. Sa video na ito, i-discuss natin ang components, tools, build process, at hanggang sa pag-on at pag-setup ng ating PC. At syempre, babalikan na natin ang tanong natin kanina tungkol sa CPU fan kasi meron talagang rason kung bakit ganyan. Kaya naman tara, simulan na natin. Unang-una, pag-usapan natin ang components na gagamitin sa build na ito. Para sa dalawang i9 units natin, yung ginamit natin dito ay Intel Core i9 14900K. Naka Asus Prime C790 P Wi-Fi motherboard, 4x32GB DDR5, 6000 MHz T-Force Delta memory, and naka Dawa C910 1TB NVMe M.2 SSD. At naka Asus RTX 5060 8GB GDDR7. Para naman sa cooling system nito, ito ay naka Aorus Waterforce Ice X362 ARGB liquid cooler. Lahat ng ito, ilalagay natin sa loob ng Dark Flash DY460 ATX case na may tempered glass panel. Ang lupit, di ba? Plus, para naman sa pitong i7 units, meron tayong ginamit na Intel Core i7 14700. Naka Asus Prime B760M A Wi-Fi motherboard din to. Plus 2GB DDR4 3200 MHz Kingston Fury RAM. So ang total niya lahat is 32GB per unit. And naka Dawa C910 1TB NVMe M.2 SSD. At parehong Asus RTX 5060 8GB GDDR7. Plus naka Aorus Waterforce X362 ARGB liquid cooler din ito. Pero yung black variant ang gagamitin natin. Kasi during heavy workload, kailangan talaga na maayos na airflow kahit i7. Lahat ng siyam na units, same chassis. Gumamit tayo ng Asus TUF Gaming 1000W Gold rated power supply plus naka 240Hz gaming monitor siya. Pagdating naman sa tools na kailangan mo ang screwdrivers, anti-static gloves, cutter, at of course, the cable ties. Simple lang ang listahan, pero ang importante, ang knowledge mo sa pagbibuild. Kaya kung wala ka pang idea about dito, panoorin mo to hanggang dulo. Kasi lahat ng to, sasabihin namin. And of course, by the end of this video, for sure, kahit ikaw, matututo kang mag-build ng sarili mong PC. Kaya tara, simulan na natin ang actual na pagbibuild. Una, ilabas ang motherboard mula sa box niya. Ilagay siya sa ibabaw ng kanyang anti-static cover. Bakit natin ginagawa to? Simple lang, para maiwasan mong magka-static yung table at para hindi siya mag-slide. At lalong-lalo na, hindi siya mag-scratch on the surface. Susunod naman, ang ating CPU or the processor. Hawakan lang natin sa gilid. Always remember na huwag hawakan yung pins o contact sa ilalim. Dahil may alignment notch ang CPU. So dapat mo lang sundan kung saang socket siya dapat mapunta. Huwag mong piliting i-insert sa socket kasi kapag tama ang orientation mo, you don't have to worry about it. Kusa siyang bababa at mag-fit in. After that, pwede mo na siyang i-lock. Tapos dito naman sa RAM. Kapag ikakabit natin yung RAM natin, siguraduhin mong naka-align yung slit ng RAM stick papunta sa slit ng RAM slot para ma-insert ng maayos. I-push mo siya downwards hanggang marinig mo tong click. Ibig sabihin, okay yung fittings mo. Ngayon, dito medyo ibang process na ginagawa namin kumpara sa iba. Yung iba kasi, kapag nandito na sa part na to, ilalagay muna nila yung thermal paste tapos ikakabit agad ang cooler. Pero sa amin, ang ginagawa muna namin, ikakabit yung IO shield sa chassis para sunod na agad ang motherboard na may ikabit doon sa loob ng chassis mismo. Tsaka mo siya i-screw. Kapag nakalock in na ang motherboard sa chassis, tsaka mo palang ikakabit ang RGB fans mo, pati ang liquid cooler mo. Tapos, doon mo nalalagyan ng thermal paste ang processor. Heto pala kung paano kami maglagay ng thermal paste sa processor. Yung normal is pea-sized dot lang. Huwag mong i-spread gamit ang iyong kamay. Huwag mong dagdagan masyado. Pero gustong-gusto ni Kuya Arns ng ganitong technique. Ilalagay niyang thermal paste ng pa-X. Kasi ang kagandahan ng technique ni Kuya Arns is pag ikinabit mo na ang cooler, ang mismong pressure niya ang mag-i-spread ng pantay ng thermal paste. At syempre, ilalock in natin ang cooler pagkatapos. So ngayon, balikan natin yung tanong natin kanina.
yung walang nakakonect na CPU fan? Heto na ang sagot natin. Ang Aorus WaterForce X362 na ginamit natin kanina may proprietary design. Tinatawag itong Easy Train Mag. Hindi siya katulad ng normal na cooler na diretso sa CPU fan header. Sa halip, kumukuha siya ng power sa mismong SATA power connector at nagdadala siya ng data sa pamamagitan ng USB 2 header sa motherboard mismo. Wala talagang traditional PWM o DC header dito by design. Ano ang ibig sabihin nito? Yung SATA cable natin, siya mismo yung direktang nagbibigay ng power sa pump at sa fans. Hindi sa pamamagitan ng fan control ng motherboard. Yung USB 2.0 naman, doon dumadaan ang data para makita ng software ang RPM nito, ma-adjust ang speed at makontrol ang RGB. So hindi ito pwedeng i-control ng bias fan curves mo. Kailangan niya ng sariling software niya. Ngayon, dahil walang laman ng CPU fan, may posibilidad na mag-throw ang bias mo ng warnings like no CPU fan detected. Normal na error lang yan dahil yun talaga ang ginagawa ng header mo. Titingnan lang niya kung may signal. Kapag walang signal, aakalain ng motherboard na sira ang cooler mo. But you don't have to worry about it. We only need 3 steps para dito. First, pumunta ka sa BIOS mo. Hanapin mo ang fan control or smart fan settings. Tapos, iset ang CPU fan header sa ignore para hindi siya mag-pop up lagi or para walang warning. Pangalawa, siguraduhin mong nakakonect na maayos ang USB 2 header mo kasi kailangan yan para makita ng software ang RPM ng cooler. Pangatlo, mag-install ng Gigabyte Control Center o GCC. Doon mo makikita o mamamonitor or ma-adjust ang fan at pump speed mo dahil hindi mo siya makikita mismo sa BIOS nito. So wala namang sira si cooler mo. Ganun talaga dapat ang connection niya. Ang kailangan mo lang gawin, unang-una, i-disable ang CPU fan error nito sa BIOS at siguraduhin nakakonect ang USB header para ma-take over niya ang software monitoring. Susunod naman ay yung power supply. Modular ang PSU natin. Ibig sabihin, kukunin lang namin yung mga cables na talagang kailangan namin. Hindi lahat ng kasamang cables. Kasi, para makatipid tayo sa space at para malinis siyang tingnan. I-slide lang natin ang PSU papasok sa designated slot nito at i-screw into place. Pagkatapos, i-connect ang mga cables papunta sa motherboard. We have the 24 pin, yung 6 pin o yung 8 pin para sa CPU power mula sa PSU. Kasama na rin dito ang USB 3.0 front panel cable at yung iba pang connections na kailangan. Importanteng tandaan, bawat specific na cable o wire may sariling slot yan. Hindi siya mag-fit sa ibang connection. So kung unfamiliar ka pagdating dito, huwag kang mag-alala. Meron tayong name indicator sa mismong motherboard kung ano yung component na dapat ilagay mo dun. Lalo na yung front panel I/O connectors natin. Madalas nakakalito yan dahil sa positive and negative orientation ng mga cable. Pero may guide naman si motherboard para dito. Kaya i-check mo lang at sundan mo na maigi para siguradong okay ang connections mo. Kapag nakonekta mo na maayos ang lahat, pumunta naman tayo sa cable management. Ito ang huling proseso natin. Dito mo iayos ang cables kung paano siya makikita sa loob ng case. Pero lagi mong tandaan, pag nagbibuild ka ng PC, ito ang pinakauna at pinakahuling beses mong makikita ang mga cables mo. Maliban na lang kung kailangan mong buksan ulit para palitan for upgrade ang mga components mo. Kapag tapos na ang cable management, isara mo ang side panels. I-plug mo ito at i-power on. Hintayin mo mag-post. Lalabas ang BIOS screen nito. Yan ang confirmation na lahat ng connections is okay. Mag-install na tayo ngayon ng ating operating system. Gamit of course ang ating bootable USB. Pagkatapos naman ng OS, susunod yung drivers natin at yung mga applications at programs na kailangan mo. Kapag tapos ng lahat, super handa na ang PC mo. So ngayon, nakapag-build na tayo ng siyam na PC. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Hindi nagtatapos ang trabaho natin sa mismong pagbibuild. Kailangan mo siyang alagaan para tumagal siya. Kailangan mong linisin ang loob ng PC every 3 to 6 months. Next is, huwag ilagay ang PC sa sahig o sa ilalim ng mesa. Mas mabilis maipon ang alikabok doon. I-monitor mo lagi ang temperature gamit ang libreng tool katulad ng HW monitor. Ngayon, heto ang isang importanteng reminder na madalas nakakalimutan ng karamihan. May mga clients kami na nagre-report na nag-ground daw sila sa tuwing inahawakan nila ang kanilang mga units sa bahay. Lumalabas na nakapaalang sila. Walang tsinelas. Kapag ganon, malaki ang tendency na mga-ground ka talaga. Lalo na kapag hinawakan mo ang system unit. Kaya paalala, lagi magsuot ng anti-static gears. Kahit simpleng tsinelas lang kapag hinahawakan mo ang unit mo o ang CPU mo sa bahay. Maliit na bagay, pero malaking proteksyon. So mga ka-teacher, ganyan natin binild ang 9 units ngayong araw. Together with the components, build process, hanggang sa maintenance tips nito. Kaya naman, sana may natutunan kayo dito. At kung gusto nyo pang matuto sa mga iba
iba pa naming contents kagaya nito, i-like, i-subscribe, i-share ang video natin. At i-follow nyo din kami sa Facebook page namin, TikTok at YouTube. Just search All World Communications. So, may gusto pa ba kayong ipabuild? Kayang-kaya yan ni Kuya Arns. O ipa-review? Kayang-kaya namin yan. I-comment nyo lang sa baba. Baka yan ang susunod namin gagawin. At kung gusto nyo ng hassle-free shopping, i-check nyo lang ang aming website sa www.allworld.com.ph. May free delivery kami kapag may All World branch sa lugar ninyo. At nag-ship din kami nationwide. Just use my code, TEACHERGATS, para magkaroon ka ng 500 pesos additional discount sa laptop purchase mo. So, ako nga pala ulit si Teacher Gats. And this is All World Communication, your #1 tech partner. See you in our next video!